Kabanata 821. Iyon ang pangalawang beses na dumating si Thomas sa paggawaan ng Rough Stones. Ang kakaiba sa huling pagkakataon ay dumating siya bilang purchasing manager ng Stellar Jewelers. Dinala rin niya ang kanyang personal assistant, si Doris Forrest. Nandito na, itinuro ni Doris ang isang tindahan at sinabing, Velvet Rough Stone Shop. Inappoint tayo ni Mr. Garnett na pumunta rito para bumili. Isang itinalagang tindahan ng rough stones. Dahil dito, medyo hindi komportable si Thomas. Tinanong niya, nabili mo rin ba ito sa isang itinalagang tindahan dati? Hindi. Dati akong namimili dyan, totoo ang sinabi ni Doris. Sa pagkakataong ito ay nakakuha ako ng mapagkakatiwalaang balita na ang Velvet Rough-Stone Shop ay bumili ng maraming bagong paninda at sabik na ibenta ang mga ito. Kaya nagpunta kami sa pangingisda para sa mga pahiwatig. Haha, paano kaya nagkaroon ng ganoong magandang bagay? Imposibleng hayaan ni Benjamin si Thomas na gawin ang ganoong simpleng bagay. Pumasok tayo at tingnan natin. Magkasunod na pumasok ang dalawang tao sa shop at agad silang binati ng may-ari ng shop. Ano ang gusto ninyo? Si Doris ang nagkusa para sabihin, Mr. Bentley, kami ay mula sa Stellar Jewelers. Nag-contact na kami sa phone dati. Biglang natauhan si Mr. Bentley. Oh, nandito ka para bumili ng mga magaspang na bato sa dami. Okay, sumama ka sa akin. Inakay niya sina Thomas at Doris na maglakad sa sala at pumasok sa likurang pinto. Pagkatapos, dumaan sila sa open space at nakarating sa isang bodega kung saan nakaimbak ang mga magaspang na bato. Kinuha niya ang susi at binuksan ang pinto ng bodega. Ang ipinakita sa harap ng lahat ay mga tambak ng magaspang na bato. Marami sila. Sinabi ni Bentley, ito ang lahat ng rough stones na katatapos lang minahan. Maaari mong tingnan dito, kayong dalawa. Lumapit si Thomas. Paglapit niya ay agad niyang nakitang may mali. Bagaman mayroong maraming magaspang na bato dito, kakaunti ang mga kapaki-pakinabang. Halos masasabi ko na lahat sila ay may sira na mga kalakal. Iyon ay dahil hindi maramdaman ni Thomas ang isang malakas na reaksyon mula sa mga rough stones. Masasabing lahat ng mga ito ay mababang kalidad ng mga kalakal. Kung bumili siya ng mga rough stones, mawawalan siya ng malaking pera. Sa isang iglap, naunawaan ni Thomas ang nangyayari. Hindi nakakagulat na hinirang siya ni Benjamin na pumunta. Ang mga rough stones dito ay lahat ng mababang kalidad na mga kalakal at malamang na alam na ito ni Benjamin ng maaga. Kaya, sadyang nirang niya si Thomas na pumunta para mabili ni Thomas ang mga may sira na kalakal na ito sa mataas na presyo. Pagkatapos, patunayan niya kung gaano kalubha ang paghatol ni Thomas pagkatapos bumalik si Thomas. Sa ganitong paraan, mapapalis niya si Thomas. Nagsumikap si Benjamin para maalis si Thomas. Ang pinakaligtas na paraan ay agad na tumalikod at umalis. Si Thomas ay hindi gagastos ng 1 sentimos kaya walang mawawala. Pero kung gagawin niya iyon, magiging duwag siya sa paningin nila. Hindi rin siya makapagbigay ng paliwanag sa mga walang laman niyang kamay. Huminga ng malalim si Thomas at sinubukang ayusin ang malalaking tambak ng magaspang na bato sa bodega. Iniisa-isa niya ang mga ito. Bagamat ito ay medyo mabagal, ang katumpakan ay magiging mas mataas. Hindi nagtagal, natuwa si Thomas nang matuklasan na mayroon pa ring magagandang paninda dito. Kailangan lang niyang magkaroon ng mabuting paghuhusga upang pumili ng magagandang kalakal. Sa kabutihang palad, si Thomas ay may mabuting paghuhusga. Kaya, tinanong ni Thomas, magkano ang mga magaspang na bato? Mapagpa siyang sinabi ni Bentley, ang isang buong bodega ng magaspang na bato ay nakabalot sa halagang $300 milyong. Ang gastos ay ibinahagi sa proporsyon ayon sa kung magkano ang bibilhin mo. Halimbawa, kung magbabayad ka ng $100 milyong, bibigyan kita ng isang katlo ng mga kalakal. Hayaan akong bigyan ka ng isang palakaibigang paalala. Ang ganitong uri ng maramihang pagbili ay nagsisimula sa $1 milyong. Pagkatapos ay idinagdag niya, kung nahihirapan ka, maaari mo lang kaming bayaran ng direkta ng $300 milyong. Iimpake ko ito para sa iyo at ipapadala sa pintuan. Ano sa tingin mo? Itinaway ni Thomas ang kanyang kamay. I don't need that many, $100 million lang is enough. Magbabayad ako ng $100 milyong. Tumanggo si Mr. Bentley. Okay, kukuha ako ng isang katlo ng mga kalakal sa bodega para sa iyo. Sandali lang. Anong mali? Gusto ko silang piliin. Umiti si Mr. Bentley. Ginoong Mayo, mangyaring huwag magbiro sa akin. Hindi ka makakapili ng anuman para sa ganitong uri ng malakihang pagbili.
Kung pinapayagan kang pumili, hindi ito magiging presyo. Matigas na sinabi ni Thomas, hindi, kailangan ko silang piliin. Kailangan niyang piliin ang mga ito, syempre. Kung bibilhin lang niya ang isang katlo ng mga kalakal, tiyak na mawawalan siya ng malaking pera. Hindi masaya si Mr. Bentley at naging pangit ang kanyang ekspresyon. Ginoong Mayo, umaarte ka sa labas ng linya. Kung pipilitin mo, hindi ko ito ibebenta sa iyo. Ang maramihang pagbili ay may presyo para sa maramihang pagbili. Kung gusto mong piliin ang mga ito, iyon ay isa pang presyo. Hindi sila pareho. Bamantong hininga si Thomas at dahan-dahang sinabi, okay, hindi kita guguluhin. Ipinakita niya ang isang daliri. Umitas ako ng 100 magaspang na bato mula sa bodega na ito. 100 lang ang kailangan ko. Parehong natigilan sina Mr. Bentley at Doris. Ano ang ibig sabihin nito? Hoy, hindi ka nabibili ng maramihan. Bibili ako ng maramihan. 100 lang sila. Paano mo matatawag itong bulk purchase kung 100 lang ang bibilhin mo? Magkano ang gagastusin? Ngumiti si Thomas at sinabing, huwag kang mag-alala, bibigyan pa rin kita ng $100 milyong pero 100 lang ang kailangan ko sa kanila. Ang kailangan lang ay hayaan mo akong pumili sa kanila. Si Mr. Bentley ay hindi pa nakarinig ng ganoong kondisyon. Kung nagbayad siya ng $100 milyong para makabili ng 100 magaspang na bato. Na ang gingahulugan ito na nagbayad siya ng $1 milyong para makabili ng isang magaspang na bato. Alam ni Bentley na 99% ng mga magaspang na bato dito ay mga may sira na kalakal. Kung gusto niyang makatipid dapat siyang magkaroon ng mabuting pagpapasya at pumili lamang ng mga dekalidad na kalakal. Haha, anong ibig sabihin nito? Kabanata 822. Katumbas ito ng pagbili ng 100 tiket sa lottery ng magkakasunod na ang bawat isa sa kanila ay nanalo ng $5 milyong. Posible ba iyon? Ito ay imposible. Tumingin si Mr. Bentley kay Thomas ng masama. Iniisip niya na isa itong hanggal at masayang kinumpirma ito sa kanya. Ginoong Mayo, sigurado ka bang hindi ka nagbibiro sa akin? Napatingin sa kanya si Thomas. Sa tingin mo ba may oras akong makipagbiroan sa'yo? Sige, papayag ako sa terms mo. Magbabayad ka ng $100 milyong para makabili ng 100 magaspang na bato. Maaari kang pumili kung alin ang gusto mo. Salamat. Si Doris, na nasa gilid, ay labis na balisa. Pilit niyang sinenyasan si Thomas, pero parang hindi siya sinulyapan ni Thomas at hindi siya pinansin. Hindi ito magandang deal. Sa sobrang pagkabalisa ni Doris ay muntik na siyang maiyak. Ito ay $100 milyong na maaaring bumili ng maraming bagong minahan na magaspang na bato. Pero ngayon, 100 lang ang gusto ni Thomas sa kanila. Anong klaseng biro iyon? Siguradong mawawalan sila ng pera. Nag-iisip na si Doris kung paano ipapaliwanag kina Zack at Benjamin nang bumalik sila mamaya. Pagkatapos gumawa ng ganoong malaking pagkakamali, malamang na masibak siya kaagad. Ang pagtanggal sa trabaho ay ang pinakamaliit sa kanyang mga alalahanin. Maaaring kailanganin pa niyang tiisin ang pagkalugi sa pananalapi ng kumpanya. Lalo siyang natakot habang iniisip iyon at nagsimula siyang manginig. Sa sandaling iyon, inabot ni Thomas ang kanyang kamay at tinapot ang kanyang balikat. Umiti siya at sinabing, huwag kang matakot at magtiwala sa aking paghatol. Well, kahit na mawalan tayo ng pera, titiisin ko para maging maayos ka. Ginoong Mayo. Huminga ng malalim si Thomas at naglakad patungo sa mga tumpok ng magaspang na bato. May kabuuang 10 tambak sa bodega at naglakad siya para maramdaman ang mga ito ng paisa-isa. Inalungkat niya ang malalaking tambak ng magaspang na binato at isa-isa niyang pinakiramdaman. Hindi masama ang isang ito. Oh, itong isang ito ay okay. Nakatago ito ng malalim. Hindi na masama, ito ay isang mabuti. Wow, ang isang ito ay Imperial Jade, tama ba? Bulong ni Thomas habang naghahalungkat. Para bang ang bawat isa sa kanila ay ang Imperial Jade. Humisi si Mr. Bentley na nasa gilid. Itigil ang pagpapanggap. Tingnan ko kung paano mo ipapaliwanag ang iyong sarili kapag bumalik ka. Medyo mahabang panahon ang ginugol niya. Inabot ng kabuoang 3 oras para madaanan niya ang lahat ng 10 tumpok ng magaspang na bato. Sa huli, higit sa 200 magaspang na bato ang napili. Pumili si Thomas ng 100 magaspang na bato mula sa mga magaspang na bato na ito bilang huling mga kalakal na kukunin. Inilagay sila sa isang kahon. Pinunasan niya ang kanyang mga kamay.
Sa wakas, napagdaanan ko na lahat. Itong 100 rough stones ang gusto ko. Hindi naman kalakihan ng dami, kaya ko naman ibalik mag-isa. Hindi mo kailangang ihatid ito, Mr. Bentley. Si Mr. Bentley ay nag-glance sa basket at mayroong ilang mga magulo magaspang na bato. Marami sa kanila ay mga mud block lang na mukhang may sira na mga kalakal. Hindi niya napigil ang tumawa. Ginoong Mayo, nakakatuwa ka talaga. Dahil ngayon ka lang naging purchasing manager, may sasabihin ako sa iyo. Siguradong masasayang mo itong $100 milyong. O, paano mo nalaman na ngayon lang ako naging purchasing manager? Hindi ba obvious? Sino ang bibili ng 100 magaspang na bato para sa $100 milyong? At saka, ang iyong pinili ay ang lahat ng mga may sira na kalakal. Sa palagay mo ba masisiguro mo ang iyong posisyon bilang tagapamahala ng pagbili pagkatapos na mawala ng $100 milyong ang kumpanya? Umiti si Thomas. Kaya sa madaling salita, hindi ka nagtitiwala sa aking paghatol, Mr. Bentley. Hindi ako nagdududa sa iyo. Hinahamak lang kita, ha. Hindi nagalit si Thomas, inabot niya ang kamay niya at kinuha ang basket. Pagkatapos, sabi niya habang naglalakad, babalik ako sa kumpanya para putulin ang magaspang na bato. Oo, ibu-broadcast ko rin ito ng live, at tinatanggap kita na panoorin ito sa oras, Mr. Bentley. Haha, hindi ka pa ba nakakahiya? Gusto mo pang putulin ng live ang magaspang na bato? Okay, kung hindi mo iniisip ito, bakit hindi? Panoorin ko ito sa tamang oras. Ito'y isang kasunduan. Umiti si Thomas at lumabas ng bodega, umalis sa paggawaan ng magaspang na bato. Habang nasa daan, galit na sinabi ni Doris, napakabulok ng ugali ni Bentley, galit na galit ako. Ginoong Mayo, bakit hindi ka nagagalit? Nagkibit balikat si Thomas. Gusto ko rin magalit pero hindi ko talaga magawang magalit. Bakit? Iyon ay dahil nakakuha ako ng 100 pinakamataas na kalidad na magaspang na bato mula sa kanya. Sa tingin mo, paano ako magagalit kapag may dalang basket ng mga kayamanan? Napahawang ang labi ni Doris. Anong kayamanan? Isa lang itong basket ng mga bato. Ha. Umiti si Thomas nang hindi nagsasalita. Pumunta siya sa harap ng sasakyan at inilagay ang mga gamit niya sa trunk. Pagkatapos, nagmaneho siya pabalik kasama si Doris. Pagkaalis ni Thomas, nausap ni Mr. Bentley si Wise sa telepono. Ginoong Bentley, kumusta na? Tapos na lahat. Ang hanggal na Thomas na iyon ay gumastos ng $100 milyong para bumili ng 100 magaspang na bato. Pinili niya ang mga ito isa-isa. Sino siya sa tingin niya? Talaga bang iniisip niya na makakapili siya ng mga dekalidad na magaspang na bato? Medyo nag-alala si Wise. Tuso si Thomas kaya mag-ingat ka sa kanya. Si Ginoong Bentley ay tinapik ang kanyang dibdib at sinabing, huwag kang mag-alala. 79% ng mga magaspang na bato dito ay mababang kalidad ng mga kalakal. Kahit may mga top quality, iilan lang sila. May ituturing siyang maswerte kung pipili siya ng isa sa kanila, lalo pa ang 100 sa kanila. Hindi ba't kapareho iyon ng pagpanalo ng $1 milyong sa bawat pagkakataon? Sa tingin mo, posible ba ito? Talagang imposible iyon. Satisfaction na sabi ni Wise. Patay na si Thomas sa pagkakataong ito. Gusto kong makita kung paano niya ipapaliwanag ang sarili niya pagkatapos niyang bumalik. Ay oo, sabi rin ni Thomas, pagkatapos niyang bumalik, puputulan niya ng buhay ang mga rough stones. Mapapanood natin siyang magpuputol kung ano ang resulta. Haha, may ganon. Dapat kong panoorin yan kung gayon. Kabanata 823. Pagdating ng sasakyan sa entrance, may naghihintay kanina pa. Naghihintay silang panoorin si Thomas kung ano ang nakuha niya. Pagkababa ni Doris sa sasakyan, hinawakan niya ang noo at napailing sa sakit. Iniisip niya kung paano siya papagalitin ngayon. Kumasto sila ng $100 milyong para makabili lamang ng 100 magaspang na bato. Ang ganitong uri ng bagay ay talagang hindi isang bagay na magagawa ng isang tao. Ito ay masyadong walang isip. Dinala ni Benjamin ang isang grupo ng mga tao at nagtanong siya na may peking ngiti, Doris, naging maayos ba ang binili niyo? Nagalinlangan si Doris at hindi nang ahas na magsalita. Paano niya ito sasabihin? Hindi niya masabi. Sa sandaling iyon, si Thomas ay nagdala ng isang basket ng rough stones mula sa ball at nakangiting sinabi, ang pagbili ay naging maayos. Nandito na lahat ng magaspang na bato. Ibinaba ni Benjamin ang kanyang ulo at tiningnan ang mga rough stones sa basket.
Natigilan siya ng hindi bababa sa kalahating minuto. Pagkaraan ng mahabang panahon, bumalik siya sa kanyang katinoan. Mr. Mayo, anong ibig mong sabihin sa lahat ng narito? Direktang sagot ni Thomas, ang mga rough stones ng Bentley ay lahat ng mababang kalidad ng mga bato. 100 lang ang napili ko sa kanila at hindi ko kinuha ang iba pa. Oh, magkano nagastos mo? 100 milyong dolyar. Agad na nagyelo ang hangin pati na rin ang dugo ng lahat. Inabot ni Doris ang kanyang kamay upang takpan ang kanyang mga mata. Hindi siya naglakas loob na tumingin kay Benjamin at naghihintay ng pag-alitan. Thomas, sigaw ni Benjamin, at galit na sinaway niya ito, natatawa ka ba? Pumili ka ng 100 magaspang na bato sa halagang 100 milyong dolyar. Napakahusay na manager ng pagbili. Mukhang kalmado si Thomas. Anong mali? Naglakas loob ka pang magtanong ha. Thomas, hayaan mong sabihin ko sa iyo. Huwag mong isipin na magagawa mo ang anumang gusto mo pagkatapos maging purchasing manager. Ang bawat isa sa iyong mga aksyon ay nauugnay sa pagbuo ng buong Stellar Jewelers. Inala ko ngayon na ginagamit mo ang pera ng kumpanya para sa personal na paggamit. Nagkibit balikat si Thomas. Oo. Tinigilan siya ni Benjamin. Hindi mo kailangang magpaliwanag at hindi mo kailangang magpaliwanag sa akin. Hindi ko makontrol ang desisyon mo. I-save mo na lang ang iyong paliwanag at ipaliwanag ito kay Zack. Pagkatapos magsalita, tumalikod siya at umalis. Makalipas ang kalahating oras, umupo sa conference hall ang pinuno ng iba't ibang departamento. Humihingal si Benjamin habang naka-cross legs. Malamig niyang tinignan si Thomas. Parang galit ang ekspresyon niya, pero sa totoo lang, masaya siya. Noong una, gusto niyang gamitin ang mababang kalidad ng mga magaspang na bato para lokohin si Thomas. Ngunit si Thomas ay walang isip na siya ay naghukay ng kanyang sariling libingan. Hindi na kailangang gumawa ng anuman si Benjamin. Tinabi niya kay Zack ang lahat. Ngayon, kailangan na lang niyang hintayin na parusahan siya ni Zack. Napatingin si Zack sa basket ng magaspang na bato na may maputlang mukha. Masasabi ng lahat na sila ay may sira na mga kalakal. Maaaring hindi man lang sila mabente ng 100,000 dolyar sa merkado. Ngunit si Thomas ay gumastos ng 100 milyong dolyar upang bilhin ang mga ito. Haha, nagtatapon ba siya ng pera sa karagatan? Hindi pinagdudahan ni Zack ang katapatan ni Thomas, pero pinagdudahan niya ang paghatol ni Thomas. Paano nagagawa ng mga normal na tao ang mga katawa-tawang bagay? Oo naman, hindi alam ng mga taong wala sa industriya kung paano nagtrabaho ang industriya. Ang trabaho ni Thomas ay isang doktor, kaya isang mahirap na gawain para sa kanya na gawin ang pagbili. Napabuntong hininga si Zack. Ang pangyayaring ito ay pagkakamali ko. Ang madali ang appointment ko ang humahantong sa kaguluhan ngayon. Mayroon akong hindi matatawaran na responsibilidad para sa insidenteng ito. Siya ang nagkusa na sabihin ito para maibsan niya ang pressure ni Thomas. Kung dinadala ni Zack ang pangunahing responsibilidad, kailangan lamang ni Thomas na pasanin ang pangalawang responsibilidad. Bagamat maaaring mawala ang kanyang posisyon bilang purchasing manager, maaaring pa rin siyang ilipat sa ibang mga departamento kahit papaano. Matapos marinig ito, hindi na siya tinawag ni Benjamin. Panata 824. Kung tutuusin, gusto lang niyang mawala si Thomas sa kanyang posisyon bilang purchasing manager. Wala siyang pakialam kung si Thomas ay italaga sa ibang posisyon at hindi niya inaasahan na hahabulin siya mula sa Stellar Jewelers. Ito ay nagpakita na sina Zack at Benjamin ay gumagawa ng mga konsesyon. Gayunpaman, hindi iyon inisip ni Thomas. Bahagya siyang umubo. Ginoong Queen, sa tingin ko may mali ka sa pagkakaintindi mo. Napatingin si Zack kay Thomas. Ano ang ibig mong sabihin? Wala kang pananagutan dito at hindi ako nagkamali. Bagamat gumastos ako ng malaki para makabili ng 100 magaspang na bato sa halagang 100 milyong dolyar. Ang 100 magaspang na batong ito ay pawang mga pinakamataas na kalidad na magaspang na bato. Kumita lang tayo sa kanila. Nang marinig ito ni Zack ay natahimik siya sandali. Reklamo niya iyon sa isip niya. Nakatulong na ako sa iyo na makaalis sa sitwasyong ito, ngunit bakit mo pa rin hinuhukay ang sarili mong libingan? Mas lalo mo lang akong pinapahirapan. Agad na naging masigla si Benjamin, na orihinal na nagplano na huwag siyang tawagan. Umiti siya at sinabing, Mr. Queen, narinig mo rin. Si Thomas ay improvident at matigas ang ulo. Hindi ako sangayon na responsibilidad mo ito. Lahat ng responsibilidad ay dapat pasanin ni Thomas.
Isa-isang tumayo ang mga taga-suporta ni Benjamin. Oo, bakit kailangang managot si Mr. Quinn gayong si Thomas ang nagdulot ng pagkawala ng $100 milyong sa kumpanya? Sunugin si Thomas. Ang gayong average na tao ay hindi karapat-dapat na maging isang purchasing manager. Napagalitan silang lahat. Nais nilang umalis agad si Thomas sa kumpanya. Hanggat umalis si Thomas, si Benjamin ay maaaring magpatuloy na kumita ng pera at maaari rin silang magkaroon ng bahagi ng pera. Ngayong si Thomas na ang posisyon ng purchasing manager, wala na ang pera nila kaya nabalisa sila. Nang harapin ang mga akusasyon ng lahat, walang magawa si Zack kahit na gusto niyang protektahan si Thomas. Sa kabilang banda, may nagalit kaya sinipa niya ang basket. Ang mga magaspang na bato sa loob ay nagkalat sa sahig na naging dahilan ng pagkagulo ng buong conference hall. Tila hindi maiiwasan ang pagtanggal kay Thomas. Sa sandaling iyon, nagkusa si Thomas at sinabing, "Tumigil ka, may sasabihin ako." Lumapit ang isang empleyado at tinuro si Thomas. "Ayaw naming makarinig ng kahit ano. Labas." Itinaas ni Thomas ang kanyang kamay at hinawakan ang leeg ng empleyado. Pagkatapos, hinampas niya ito sa conference table dahilan para mawala ng malay ang empleyado. "Pwede mo ba akong pakinggan ngayon?" Ang pagkilos ni Thomas ay nagkapalitan ng tingin sa isa't isa at hindi na sila nang ahas na magsalita pa. Ang grupong ito ng mga tao ay laging nang-aapi sa mahihinang tao ngunit natatakot sa malalakas na tao. Kahit kailan ay hindi sila nang ahas na mangbuli ng taong may galit. Tinaman siya ng tingin ni Benjamin, "Thomas, huwag mong isipin na magagawa mo ang lahat ng gusto mo dahil lang sa magaling ka sa martial arts. Ngayon ay isang lipunan na may tuntunin ng batas. Kung hindi mo maibigay sa amin ang lahat ng makatwirang paliwanag, huwag mong isipin na lumabas ng pinto ngayon." Haha, sinong makakapagpatuloy sa Diyos na digmaan kung gusto niyang umalis? Gayunpaman, talagang hindi na kailangan pang gumamit ng dahas si Thomas. Itinuro niya ang mga nagkalat na magaspang na bato at sinabing, "Gumastos ako ng $100 milyong para bilhin itong basket ng magaspang na bato. Ngayon, pakikat sila at i-broadcast ito ng live. Kung ang mga resulta pagkatapos ng pagputol ay hindi maibabalik ang mga pagkalugi ng kumpanya, ako ang sisisihin at magre-resign. Sasagutin ko rin ang pagkawala ng $100 milyong. Kung ang mga resulta pagkatapos ng pagputol ay maganda, kung gayon." Tumingin si Thomas kay Benjamin. "Ginoong Garnet, ano sa tingin mo ang nararapat?" Umisi si Benjamin. "Kung ang $100 magaspang na batong ito ay makakapagligtas sa mga pagkalugi ng $100 milyong, gagawa ako ng live na broadcast at kakain ng instant noodles ng baligtad. Mukhang interesting. Ito ay isang deal kung gayon. Ito ay isang kasunduan. Ang pag-unlad ng insidenteng ito ay hindi na maibabalik sa puntong iyon." Gustuhin man ni Zack na tulungan si Thomas ay hindi rin niya magawa. Kaya lang niyang i-resign ang sarili niya dito. Hayaan ang lapidaries na dalhin ang mga cutting machine at magsimula sa site. Oo, pumanap ng ilan pang tao para i-broadcast ito ng live. Kabanata 825. Ang conference hall ay naging isang live broadcast room. Ang bagong bukas na live broadcast channel ay may mga profesional na kamera. Isang malaking halaga ng pera ang naibigay sa channel na umaakit ng trapiko. Ang pinakamahusay na lapidaries na maaari nilang makuha ay kinokontrol ang makina upang magputol ng 100 rough stone sa site. Ang pakiramdam na ito ay tulad ng isang taong bumibili ng 100 ticket sa lottery at gumuhit ng mga numero sa lugar. Ito ay napaka-eye-catching. Hindi na makapaghintay ang lahat na pumasok sa live broadcast channel para mapanood ito. Nakahanda na ang coke at popcorn. Timulan ang iyong pagganap. Yung 100 magaspang na bato ay parang mababang kalidad ng mga kalakal. I don't think it's worth the time. Yun din ang iniisip ko. Dapat ito ay isang gimmick ng kumpanya. Hindi natin kailangang panoorin ito. Talagang tambak ito ng basura. Ang opisyal na pagputol ay hindi pa nagsisimula pero ang broadcast channel ay siksikan na. Ang mga komento ay lumitaw ng sunod-sunod at karamihan sa mga tao ay hindi maasahin sa mabuti tungkol sa mga magaspang na bato. Kabilang sa kanila, nasiyahan din sina Wise at Mr. Bentley sa napakagandang pagtatanghal na ito sa kani-kanilang mga tahanan. Hindi na makapaghintay si Benjamin at sumigaw, "Sir, simulan na natin." Nai-imagine na niya yung moment na mapahamak si Thomas. Hanggat bumagsak si Thomas, siya ang tanging taong mapagkakatiwalaan ni Zack. Tiyak na hindi makakatakas ang Stellar Jeweler sa kontrol ni Benjamin.
Opisyal na nagsimula ang pagputol. Ang lapidaries na na-hire ay isang bihasang lapidaries na halos 30 taon nang tumatabas ng magaspang na bato. Nagpuputol siya ng rough stones mula noong siya ay teenager, kaya marami na siyang nakitang magaspang na bato sa kanyang buhay. Anumang rough stone na maaaring ibenta ay hindi ganitong pangit. Kaya, napangisi ang lapidaries nang makita itong basket ng rough stones. Naisip niya na hindi kailangan ang kanyang mga kasanayan sa pagputol ng mga mababang kalidad na magaspang na bato. Kaya, naisip niya ang live broadcast na ito bilang isang mababaw na aktibidad upang mag-advertise sa kumpanya. Ito ay isang gawa lamang. Ito ay dahil dito na ang lapidarist ay hindi masyadong nag-aalala tungkol sa pagputol. Kinokontrol lang niya ang mga makina para mag-cut. Siyempre, kahit na hindi niya ito pinapahalagahan, mayroon siyang higit sa 30 taon ng karanasan at naging perpekto ang pagsasanay. Ang kanyang mga random na paggalaw ay 100 beses na mas mahusay kaysa sa maraming mga bagong dating. Ang unang rough stones ay pinutol. Hindi man lang ito inisip ng lapidarist at hindi niya pinahalagahan ang magaspang na bato. Diretso niyang hiniwa ito at hinati sa 2 hati. Nang lumitaw ang Imperial Jade, lahat ay natigilan. Parang may nangungulit ng tiket sa loto at agad na nalaman na nanalo sila ng $5 milyong sa halip na magkamot ng numero isa-isa. Ang malaking pagkabigla ay nagpatalon sa lahat mula sa kanilang mga balat. Imperial Jade. Hindi ako nagkakamali, tama. Ang ganitong uri ng mababang kalidad na magaspang na bato ay talagang may Imperial Jade. Biglang nagkagulo ang buong meeting room. Hindi makapaniwalang tumingin ang lahat sa tinabas na magaspang na bato. Ang gayong napakadalisay na Imperial Jade ay tiyak na mabebenta ng $2 hanggang $3 milyong sa merkado. Ito ay nagkakahalaga ng marami. Ang tanging pagkukulang lang ay masyado itong random at mabilis ang hiwa ngayon na nagdulot ng ilang problema sa hiwa. Ito ay magkakaroon ng tiyak na epekto sa halaga nito. Para sa kadahilanang ito, sinabi rin ni Zack na hindi nasisiyahan, nakakatuwang magkaroon ng Imperial Jade, ngunit hindi ba masyadong masama ang cutting technique? Benjamin, sigurado ka bang isa itong lapidarist na nagtrabaho ng mahigit 30 taon? Tumanggo-tango naman si Benjamin. Siya ay isang makaranasang master. Maaaring hindi siya nag-init dahil ito ang una. Patawarin mo siya, Mr. Queen. Malamig na munguso si Zack at hindi umimik. Makikitang masama ang loob niya. Kasalanan kung mawawasak ang rough stone dahil sa hindi kwalipikadong hiwa. Pinunasan ng lapidarist ang kanyang pawis. Hindi niya akalain na ang gayong hindi mahalata na magaspang na bato ay magkakaroon talaga ng Imperial Jade. Ito ay talagang mapalad. Sa aral ng una, halatang maingat siya sa pagputol ng pangalawa. Kung ang pangalawang rough stone ay hindi naputol ng maayos, tiyak na mawawalan siya ng trabaho. Paunti-unti niyang pinutol ang pangalawa. Pagkatapos niyang maghiwa, isang emerald green na kulay ang makikita. Ang berdeng kulay ay lubhang nakasisilaw. Isa ba itong Imperial Jade? Maingat na pinutol ng lapidarist. Sa pagkakataong ito, ang kanyang mga galaw ay perpekto at ang hiwa ay mahusay. Gaya ng inaasahan niya, ang isang ito ay Imperial Jade din. Ang buong magaspang na bato ay napuno ng purong jade na napaka-perpekto. Malaki. Malaki. Hindi maiwasan ni Zack na humanga dito. Ang 2 Imperial Jade na ito ay nagligtas sa kumpanya ng hindi bababa sa $5 milyong sa pagkalugi. Kahanga-hanga ang paghatol ni Thomas. Nagkagulo ang live broadcast channel. Totoo ba ito? 2 magkasunod na Imperial Jade. Bakit hindi ako makapaniwala? Ito ay isang palabas. Ito ay tiyak na isang palabas. Tinadya nilang pinalitan ang Imperial Jade sa anyo ng magaspang na mga bato upang hikayatin ang mga manunood. Parang hindi naman. Yung mga magagaspang na bato ay parang hindi naputol. Patuloy tayong manood. Kung ang ikatlong rough stone ay Imperial Jade pa rin, tiyak na peking live broadcast ito. Sa gitna ng mga talakayan, naputol ang ikatlong magaspang na bato. Sa pagkakataong ito, iba na ang kulay berde. Medyo madilim kaysa sa naunang 2. Sa katunayan, ang pangatlo ay hindi isang Imperial Jade. Isa itong Emerald Jade na mas mahalaga kaysa Imperial Jade. Ang gayong rough stone ay nagkakahalaga ng higit sa $5 milyong. 3 magaspang na bato ang nakabawi sa kanila ng $10 milyong. Ano ba ito? It's too fake. Hindi ganito kung paano ka gumawa ng peking palabas. Kung may mga taong makakakuha ng Imperial Jade at Emerald Jade mula sa bawat rough stone, hindi ba sila ang pinakamayamang tao sa mundo ng madali? Di na rin ako manood.
Masyadong peke. Bagamat sinabi ng maraming tao na titigil na sila sa panunood nito, hindi nabawasan ang bilang ng mga tao sa live broadcast channel. Ito ay nadagdaga pa. Ang bilang ng mga manunood ay biglang tumalon sa higit sa 2 milyong tao at ang kasikatan ay nakakatakot. Maraming mga tip ang ibinigay ng mga manunood. Kung ikukumpara sa kasiglahan ng live broadcast channel, si Mr. Bentley na nasa harap ng screen ay nanlalamig ang mga paa. Hindi niya inaasahan na makakakuha sila ng 3 magkakasunod na top quality na jade. Natawa pa siya sa hatol ni Thomas. Ngayon ay kailangan niyang kainin ang kanyang mga salita at siya ay nawasak. Kabanata 826. Imposible yan. Hindi ako naniniwala na magpapatuloy sila sa pagkuha ng Imperial Jade. Ang unang 3 ay wala lang. Ganon talaga. Sunod-sunod na pinutol ang rough stones. Sa katunayan, ang mga Imperial Jade na nakuha nila mamaya ay mas maliit, ngunit bawat isa sa kanila ay isang magandang produkto. Hindi ito maaaring mali. Ang may pinakamababang halaga ay may value pa rin ng mga 5 hanggang 600,000 dolyar. Sa tuwing may nakat na rough stone, tila naputol din ang narinig ni Mr. Bentley. Paulit-ulit nitong pinasakit ang puso niya. Tumagal ng halos 1 oras upang maputol ang lahat ng 100 rough stone. Kakapana-panabik na trabaho na nagawa niya. Pagkatapos ng trabaho ngayon, wala nang mga bato na muling magpapasigla sa kanya sa hinaharap. Mayroong 100 rough stones at bawat isa sa kanila ay isang magandang produkto. May mga Imperial Jade at Emerald Jade na pinaghalo sa mga ito. Masigasig din na nanood si Zack. Halika, bilasan mong bilangin ang halaga. Agad namang lumapit ang mga nasasakupan upang bilangin ang halaga ng mga magaspang na bato ayon sa presyo sa pamilihan. Ang huling halaga na nakuha nila ay 132 milyong dolyar. Sa madaling salita, kung ang 100 rough stone, ito ay ibinebenta sa merkado, nagkakahalaga ng 132 milyong dolyar upang mabili ang mga ito pabalik. Ito lamang ang presyo sa merkado. Pagkatapos ng pagproseso, ang presyo ay malamang na higit sa 7 o 8 beses na mas mataas. Ang halaga ng 100 milyong dolyar ay malamang na makakapagbenta ng higit sa 1 bilyong dolyar. Magkano ang maaari nilang kitain? Maaari silang kumita ng malaki. Ang live na channel ng broadcast ay nabalisa at ang mga komento ay mabilis na dumaan, nakamarang sa buong screen. Wala nang makakita sa screen dahil puro komento lang ang nakikita nila. Si Mr. Bentley, na nasa harap ng screen, ay diretsyong nakaupo sa sahig na may blankong mga mata. Akala niya kumita na siya. Ito pala na matapos putulin ang mga ito, nawalan siya ng 32 milyong dolyar sa isang araw. Ito ay isang malaking halaga ng pera. Kinaumagahan, natawa pa rin si Mr. Bentley sa paghatol kay Thomas na nagsasabing siya ay handgal. Pero ngayon, wala na siyang masabi at medyo wala na siyang magawa. Ring! Ring! Tumunog ang telepono. Tinagot ni Mr. Bentley ang telepono. Kamusta? Ano ba? Ano ba ang nangyayari? Ang dagandong ni Wise ay nanggaling sa kabilang dulo ng telepono. Hindi ko alam. Bakit hindi mo alam? 3 oras ang ginugol ni Thomas sa pagpili ng magaspang na bato at ito ang resulta ng kanyang pagpili. Masasabi ko lang na kamangha-mangha si Thomas. Walang makapagpatuloy sa pagsasalita ng magkabilang panig. Oo, kamangha-mangha si Thomas. Napakamangha niya na parang wala ng totoo. Ang paggastos ng 100 milyong dolyar upang bumili ng 100 magaspang na bato ay isang masamang pakikitungo sa lahat, ngunit ito ay naging isang magandang deal sa mga kamay ni Thomas. Hindi talaga nila alam kung paano ito ay describe. Sa conference hall, ang mukha ng lahat ay puno ng pagkabigla. Hindi sila mapalagay at hindi alam kung paano huminahon. Kumalma. Haha, nanalo sila ng 100 premyo sa isang hilera. Kakaiba kung tatahimik sila. Tiningnan ni Benjamin ang mga nakat na rough stones at natigilan. Kahit 10,000 beses pa niyang hulaan, hindi niya mahuhulaan ang ganoong ending. Ito ay imposible. Nakipagtulungan siya kay Wise at pinag-iiba ang planong lokohin si Thomas. Hindi lamang iyon ang hindi naapektuhan si Thomas, pero nakuha rin niya ang kamay at natapakan si Benjamin. Malinaw sa isang sulyap kung sino ang malakas at kung sino ang mahina. Sa katunayan, talagang imposible para sa isang normal na tao na pumili ng 100 mataas na kalidad na magaspang na mga bato kahit na planado niya ito ng maaga, pabayaan na gawin niya ito kaagad. Mayroon lang isang salita upang ilarawan si Thomas kamangha-manghang.
Kasabay nito, lubos na napagtanto ni Benjamin na pagkatapos ng insidenteng ito, si Thomas ay magiging mas matatag sa posisyon ng purchasing manager. Walang makakapagpawala sa kanya sa posisyong ito. Hindi lang si Benjamin, ganoon din ang iniisip ng kanyang mga taga-suporta. Wala silang magagawa kapag mayroon siyang godlike na kakayahan. Ubo. Ubo. Bahagyang umubo si Thomas at sinadya niyang tumingin kay Benjamin. Ginoong Garnet, naalala mo ba yung sinabi natin kanina? Ano? Ano ang sinabi ko? Hindi pa bumabalik ang isip ni Benjamin matapos tamaan ng malaking pagkabigla. Paano niya naaalala ang sinabi niya kanina? Isang paalala ang ibinigay sa kanya ni Thomas. Ito ay tungkol sa pagkain ng instant noodles na nakabaligtad. Ah, ito. Namutla ang mukha ni Benjamin. Marami na talagang nawala sa kanya. Hindi lang niya pinalaya si Thomas sa posisyon, kundi nagdala rin siya ng problema sa sarili. Paano niya makokontrol ang kanyang mga nasasakupan kung gumawa siya ng kaiyahiyang bagay sa harap ng napakaraming tao? Ginoong Mayo, tingnan mo, walang instant noodles dito. Meron. Dinala ko. Naglabas si Doris ng isang pakete ng instant noodles mula sa kanyang bag. Natatakot akong magutom sa kalsada, kaya kadalasan ay nagdadala ako ng isang pakete sa mga paglalakbay sa negosyo. Buong kasiyahang tinanggap ni Thomas ang instant noodle at iniabot ito kay Benjamin. Ginoong Garnet, simulan mo na ang iyong performance. Banata 827. Masama ang ekspresyon ni Benjamin at hirap niyang tinanggap ang instant noodle. Lumingon siya sa kaliwat kanan pero wala ni isa man sa kanyang mga taga-suporta ang tumayo para sa kanya. Si Zack naman, nakangiting tumingin ito sa kanya at hinihintay na magsimula ang kanyang performance. Sa totoo lang, naawa din si Zack kay Thomas kaya naman para mapasaya si Thomas ay hindi niya binalak na tulungan si Benjamin. Buti na lang basta mailabas ni Thomas ang galit niya. Ang kaawa-awang Benjamin ay napunta sa isang sitwasyon ng paghihiwalay at kawalan ng kakayahan. Sa sandaling iyon, itinaas ni Doris ang kanyang kamay at sinabing, sa tingin ko ito ay masama. Tuwang-tuwa si Benjamin dahil sa wakas ay may handang tumayo at magsalita para sa kanya. Ngunit pagkatapos ay sinabi ni Doris, masama itong kainin ng tuyo. Sa tingin ko mas masarap pagkatapos lutuin muna. Tumawa si Thomas. Ito ay isang magandang mungkahi. Pumunta ka na at magluto ng noodles para kay Mr. Garnet. Ito ay instant noodles, kaya mas mabuting magluto ka ng mabilis. Kaya, wala pang 5 minuto, isang mangkok ng mainit na instant noodles ang nakahain. Lumakad si Benjamin sa dingding na may mapait na ekspresyon. Ang kanyang ulo ay nakaharap sa sahig at ang kanyang mga binti ay nakaharap sa itaas na ang kanyang mga kamay ay nasa lupa at ang kanyang mga binti ay nakadikit sa dingding. Tumayo siya ng nakatalikod. Dapat sabihin ng isa na ang kanyang pisikal na fitness ay medyo maganda. Inilagay ni Doris ang instant noodles sa tabi ng bibig ni Benjamin at kinuha niya ang noodles gamit ang chopsticks at inilagay ito sa kanyang bibig. Hinuya ito ni Benjamin sa sobrang kahihiyan. Ang eksenang ito ay na-broadcast din ng live sa publiko. Nag-handstand ang manager ng isang kilalang kumpanya habang kumakain ng instant noodles sa publiko. Nakaakit ito ng malaking bilang ng mga tao na manood. Hinahangaan nila ang husay ni Benjamin. Ha. Benjamin? Ang galing mo, sabi ni Zack habang tumatawa. Sige, dapat tumigil ang lahat sa panunood at umalis. Hinayaan ni Zack na umalis ang lahat. Pagkatapos, umalis siya kasama si Thomas, na iwan si Benjamin na mag-isa sa buong conference hall. Tumalikod siya at umupo sa lupa mag-isa. Ang hinanakit sa kanyang puso ay hindi masabi. Pinahiya talaga sa publiko ang general manager ng isang branch. Paano niya ito natitiis? Pwede siyang patayin, pero hindi siya maaaring insultuhan. Tinawag muna niya si Wise at pinagalitan, "What the hell are you doing? Sinabi mo na tutulungan kitang ibahagi ang pasanin at ang mga kalakal ay parang mga produktong may sira. Pero ano ito? Lahat ng iyong mga kalakal ay mga dekalidad. Wise, altruistic ka talaga. Nagbenta ka ng napakaraming produkto na may mataas na kalidad kay Thomas sa murang halaga. Well, ang galing mo talaga." Ang nanggagalaiti na boses ni Wise ay nanggaling sa kabilang dulo ng telepono. Paumanhin, hindi ko inaasahan na si Thomas ay may mahusay na paghuhusga na maaari niyang piliin ang lahat ng mga dekalidad na kalakal. Sa pagkakataong ito, nagkamali ako ng calculation at naging dahilan ng paghihirap mo. Ngunit hindi mo kailangang panghinaan ng loob. Nag-handstand ka lang habang kumakain ng noodles.
Nakakuha ka ng hindi mabilang na mga tagahanga at ang iyong reputasyon ay tumaas. Get lost. Kaway ni Benjamin at ibinaba ang telepono. Napaupo siya sa sahig at sinubukang kumalma. Ano ba ito? Nakakainis talaga itong si Wise na ito. Nakikipagtambalan ba itong si Jerk kay Thomas para lokohin ako? Anyway, this time pinahiya ako ni Thomas. Hinding-hindi ko siya basta-basta patatawarin. Ang apoy ng paghihiganti ay bumangon sa puso ni Benjamin. Thomas, huwag mong hayaang mahuli kita. Kapag nahuli kita, tiyak na papatayin kita. Sa kabilang banda, inilabas ni Zack si Thomas sa gusali ng kumpanya. Paumanhin niyang sinabi, Mr. Mayo, sorry talaga. Hindi dapat ako nagduda sa iyo sa simula. Wala man lang akong tiwala sa iyo. Itinaway ni Thomas ang kanyang kamay. Hindi mo kailangang humingi ng tawad. Hindi pipili ng mga normal na tao na maniwala sa ganitong uri ng bagay, kaya hindi ka nagkakamali. At saka, ikaw ang nagkusa na tumayo at sisihin ako. Ito ang nagpakilo sa akin ng husto. Napabuntong hininga si Zack. Hindi kita dapat pinagdudahan dahil ako ang nagtalaga sa iyo bilang purchasing manager. Kasalanan ko pa rin. Ngunit huwag mag-alala. Mula ngayon, hindi na ako magkakaroon ng kahit kaunting pagdududa tungkol sa iyo at tiyak na tatalikuran kita ng walang pag-aalinlangan. Magpapasalamat ako sa iyo ng maaga. Nagpalitan ng tingin ang dalawa at ngumiti. Pagkatapos ng insidenteng ito, ang posisyon ni Thomas bilang purchasing manager ay talagang hindi natitinag. Pagkatapos nito, hindi natuwa ang mga taga-suporta ni Benjamin sa kumpanya. Ang kanilang mga interes ay nagdusa ng malaking pagkalugi. Bagamat nalutas na ang insidente laban kay Thomas sa pagkakataong ito, ang tila kalmadong dagat ay talagang umaalon pa rin sa kailaliman. Hanggat hindi pinapansin ni Thomas, tiyak na madadamay siya dito at mamamatay. Matapos hawakan ng usapin, hindi na natili si Thomas sa kumpanya. Pinili niyang yon. Nag-improve ang mood niya ngayon. Pagkatapos ng lahat, hindi lamang niya nalutas ang problemang dinala sa kanya ni Benjamin, pero tinulungan din niya ang kumpanya na gumawa ng magandang deal. Ipinakita nito ang kanyang kakayahan, kaya natuwa siya. Pagkarating niya sa bahay ay pinart niya ang sasakyan. Habang naglalakad si Thomas patungo sa pasukan ng kanyang bahay, pinag-iisipan niya kung sasabihin kay Emma ang tungkol sa kanyang bagong trabaho. Kung sinabi niya kay Emma na hindi siya ang purchasing manager ng Stellar Jewelers, mas magiging komportable siya, di ba? Habang nag-iisip, naglakad siya papunta sa pinto ng bahay niya. Nakita niya ang isang lalaking nasa 30s na nakaupo sa sofa sa bahay. Siya ay may slick back na hairstyle at nakasuot ng trim suit. Nakaupo si Emma sa sofa sa kaliwa niya. Ang lalaking nakangisi ay pumitas ng isang piraso ng mansanas na may toothpick. Tapos, binigay niya kay Emma. Buksan mo ang bibig mo. Kabanata 828. Naiinis na humakbang si Emma sa gilid. Hindi siya kumibo, pero halatang hinamak niya ang lalaking nasa harapan niya. Lumapit si Thomas sa kanila. Napukaw ang atensyon ng lahat ng tao sa kwarto dahil sa tunog ng mga yabag. Gama ng pakiramdam ni Emma nang makita niya si Thomas at tumayo para lapitan ito na para bang nakakita siya ng tagapagligtas. Honey, bumalik ka na. She sounded so very sweet nung sinabi niya yon. Pinigyang diin niya ang salitang, honey, dahil gusto niyang marinig ito ng malakas at malinaw ng lalaking nakaupo sa sofa. At halatang ikinagalit niya ang salitang iyon. Tinulyapan niya si Thomas mula ulo hanggang paa at malamig na sinabi, ano ito, Emma, ito ba ang maalamat na asawang binanggit mo? She is to believe, sa wakas ay nakilala ko na siya ngayon. Nakaka-provoke talaga ang mga salita niya. Tinuro siya ni Thomas at tinanong, sino iyon? Nang hindi na hinintay na sumagot si Emma, tumayo ang lalaki, inayos ang kanyang suit, at mayabang na sinabi, ako si Nathan White. Ang tatay ko at si Tio Johnson ay matandang magkaibigan. Noong bata pa kami, ang aming mga pamilya ay talagang malapit at si Uncle. Sinabi pa ni Johnson sa aking ama na kung ang aming pamilya ay magkakaanak, at kung ang mga anak ay lalaki at babae, dapat silang magpakasal, at kami ay magiging biyenan. Walang sinabi si Emma tungkol dito, pero malinaw sa kanyang ekspresyon na hindi siya nasisiyahan. Paano niya nasabi ang mga hindi natarapat na salita sa harap ng kanyang asawa? Nagbibiro lang ang tatay ko noon, hindi mo dapat sineseryoso yan, nagtatampo niyang sabi. Pinisil ni Nathan ang isang daliri sa kanya at sinabing, hindi ito biro lang. Noong panahong iyon, seryoso si Uncle Johnson at same time itong sinabi habang nakipagkamay sa aking ama.
Nilinggan niya si Johnson habang sinasabi ito. Tama ba ako, Tio Johnson? Ayaw pa nga siyang kausapin ni Johnson. Totoo na sinadya ni Johnson na pakasalan ng kanyang anak na babae si Nathan sa lahat ng mga taon na ang nakalipas dahil ang pamilyang White ay mayaman at makapangyarihan. At si Nathan ang kahalili ng pamilyang White. Magagawa niyang tamasahin ang walang katapusang kayamanan at kadakilaan kung makakapag-asawa siya sa pamilyang puti. Pero sino ang nakakaalam na minamaliit ni Nathan si Emma at ipinagmalaki niya sa halip ang anak na babae ng isang mayamang pamilya? Nakalaunan ay ginamit ang kanyang pamilya para maging matagumpay at kumita ng maraming pera. Nang bumagsak ang sitwasyon ng pamilya ng dalaga, walang kahihiyang nakipaghiwalay si Nathan sa kanya. Si Nathan ay kilala sa kanyang masamang reputasyon. Walang nakakaalam kung gaano karaming mga batang babae ang kanyang sinaktan, lalo na sa mga taon pagkatapos ng kanyang diborsyo. Mababa ang tingin ng pamilyang White sa pamilyang Hill nitong ilang taon at paunti-unti ang kanilang pakikipag-ugnayan. Pero ngayon ay isang exemption. Ang pamilyang White ay masigasig na kumita mula sa proyekto ng Northern Wilderness pero wala silang kaugnayan sa Harvard Hill. At habang lumilingon sila sa paligid para maghanap ng mga posibleng koneksyon, naisip nila sina Johnson at Emma Hill. Ang pamilyang White na nawala ng pakikipag-ugnayan sa pamilya Hill sa loob ng maraming taon ay nagpakumbaba at bumisita sa tahanan ng pamilyang Hill sa pag-asang subukang kumonekta sa Harvard Hill. Sa pamamagitan ni Emma Hill. Ang kanyang mga motibo ay nanatiling inosente sa simula. Pero ang mga layunin ni Nathan ay nagbago pagkatapos niyang makilala si Emma. Masyado siyang maganda. Si Emma ay hindi na ang dating batang babae. Siya ay nagmature na, naging mas kaaya-aya, at nagkaroon ng kakaibang pakiramdam ng estilo. Maging ang mga pandaigdigang superstar ay mamumutla kung ihahambing. Nang makita siya ng baliw na si Nathan, hindi niya ito kinaya at determinado siyang kunin ang magandang bulaklak na ito kahit ano pa ang mangyari. Matagal na akong nawala ng pakikipag-ugnayan sa iyong ama, walang ekspresyong sabi ni Johnson. Lumapit siya sa kanila at naglagay ng ilang plato ng pruta sa coffee table. Sa totoo lang hindi ko inaasahan na dadaan ka ngayon. Nakangiting umupo si Nathan. Medyo busy din ang tatay ko. Sana hindi ka mag-isip. Ang dahilan kung bakit ako bumisita sa iyo ngayon ay upang makita kung ano ang iyong ginagawa sa mga araw na ito at para sa isang bagay tungkol sa trabaho. Gusto kong hilingin ang iyong tulong sa pagsisilbing tulay sa pagitan ko at ni Mr. Harvard Hill dahil gusto ko siyang makilala. Lahat kayo ay magkakamag-anak at naniniwala ako na sa tulong ni Uncle Johnson, ang aming pamilya ay maaaring makakuha ng malaking kalamangan sa proyekto ng Northern Wilderness ng madali. Pero huwag kang mag-alala, Tio Johnson. Hindi ko kailanman hihilingin sa iyo na tumulong ng libre. Kabanata 829. Habang nagsasalita, naglabas siya ng check. Narito ang $1 milyong na tseke. Kung matagumpay mong matutulungan ako sa proyektong ito, sa iyo na ang tseke. Mahal ng lahat ang pera. Pero sa ugali ni Nathan, hindi kailanman matutuwa si Johnson. Hindi angkop para sa akin na sumama sa mga nakababatang henerasyon sa iyong pag-uusap, siya ay nanunuya. Maaari mong kausapin sina Emma at Thomas. Manunood ako ng TV. Ayaw lang niyang kausapin si Nathan. Nilaipat ni Nathan ang tingin kay Emma. Haha, ayos lang. Maaari mo ba akong bigyan ng pabor, Emma? Dahil gusto ni Uncle Johnson na manood ng TV sa bahay, kung gayon hindi natin ito dapat pag-usapan dito. Bakit hindi tayo pumunta sa isang kafe at uminom habang nag-uusap? Tara, alis na tayo. Hindi niya nakita ang kanyang sarili bilang isang tagalabas, kaya tumayo siya at inabot ang kamay ni Emma, naghahanda na umalis habang hawak ang kamay nito. Sa kanyang sariling tahanan, sa harap ng kanyang asawa at mga magulang, may ginawa itong ganoon. Hindi niya nirerespeto ang pamilya Hill. Bago pa mahawakan ni Nathan ang kamay ni Emma, iniwas ni Thomas ang kanyang kamay at mabigat itong damapo sa likod ng kamay ni Nathan. Isang malakas na sampal ang umalingaw-ngaw sa buong silid. Halos maputol ang kamay niya sa lakas. Napawungol si Nathan sa sakit at pinandilatan si Thomas. What the hell? Gusto mo na bang mamatay? Hindi man lang siya sinulyapan ni Thomas, if you want to discuss the project, we can do it at home, mahinahon niyang sabi habang nakaupo sa gitna ng sofa, sabay hila kay Emma. Nablangko si Nathan saglit bago siya tumawa ng malamig at sinabing, ano? Isang sideman na sinusubukang makipag-usap sa akin tungkol sa isang proyekto. Sino ka sa tingin mo?
Pagkatapos ay lumingon siya kay Johnson. Uncle Johnson, sa tingin ko ba ay medyo kulang ang pag-aaral ng iyong pamilya? Bakit ang iyong aso ay patuloy na pumapasok sa silid at nakaupo sa sofa? Sa kanyang mga mata, si Thomas ay aso lamang ng pamilya Hill. Ipinagpalagay ni Nathan na dapat talagang hamakin ni na Johnson at Emma si Thomas at dapat na si Thomas ay isang lingkod na naglilingkod sa kanila. Ngunit ang mga resulta ay lubos na nagulat sa kanya. Si Thomas ang padre de pamilya. You can talk about anything with him, malamig na sagot ni Johnson. Ulo ng pamilya. Umupo si Nathan at tinapik ang tseke sa mesa at tumatawa. Mag-usap. Ano ang mabuting pakikipag-usap sa mga taong walang karanasan tulad mo? Tingnan mong mabuti, ito ay isang $5 milyong na tseke. Maaari ka bang kumita ng ganito kalaking pera sa buong buhay mo? Gustong pag-usapan ng aming pamilyang White ang tungkol sa malalaking proyekto na nagkakahalaga ng daan-daang milyon hanggang bilyon-bilyong dolyar. Magkano ang kinikita mo sa isang buwan na kwalipikado kang maupo at makipag-usap sa akin tungkol dito? Ito ang paboritong taktika ni Nathan. Sa pakikitungo sa mga mahihirap, mas pinili niya itumba sila gamit ang kanyang pera. Gayunpaman, ipinakita ng reaksyon ni Thomas na hindi siya nagulat o napahiya man lang. Hindi ka ba nahihiya na kumuha ng halaga na kasing liit ng $5 milyong? At sinusubukan mo pa ring ipagmalaki dito. Ganyan ba kawalang malay ang pamilyang White? Bam! Inampes ni Nathan ang kanyang kamay sa mesa, tumayo, at sinabing, ano, sinusubukan mo ba akong bigyan ng leksyon, kawawa ka? Alam mo ba na kahit hindi ako magtrabaho, maaari pa rin akong kumita ng ilang $100,000 sa isang buwan? Kahit magsipag ka, magkano ang kikitain mo sa isang buwan? Posible bang kumita ka ng $10,000? You poor ha. Kabanata 830. Nakakabinging katahimikan ng buong silid dahil ang lahat ay hindi sigurado kung ano ang sasabihin nila. Inayos ni Nathan ang kanyang suit at nagbuntong hininga, huwag mo akong sisihin sa pagiging malupit. Ganito talaga ako lagi kaprangka. Tumingin siya kay Johnson at sinabi sa kalagitnaan ng kanyang talumpati. Uncle Johnson, nang may buong paggalang, sa iyong prestihiyo at ranggo, tiyak na mahirap unawain kung bakit mo pananatilihin ang isang walang kwentang manugang na lalaki. At payagan ka pang maging padre de pamilya. Naniniwala ako na dapat mong piliin muli ang isang may kakayahan at maaasahang manugang para sa kapakanan ng iyong anak na babae at sa kinabukasan ng iyong pamilya. Habang sinasabi niya ito, iniangat ni Nathan ang kanyang ulo at inayos ang kanyang katawan na para bang kinakausap niya ang kanyang sarili. Mapapansin ng mga matitinong tao ang balak ni Nathan na pumalit kay Thomas. Tutal, napakagandang babae ni Emma at maraming lalaki ang gustong yakapin siya. Naging berde ang mukha ni Johnson. Ilang beses niyang sinubukang sumagot ngunit wala siyang masabi sa huli. Bagamat walang hiya si Nathan, diretsyong-diretso ang kanyang diskarte. Gumamit siya ng pera para, ay knock out ka, pero ano ang maaari mong gawin tungkol dito? Hindi ka kasing yaman niya, pero wala ka bang pakialam sa pera? Ito ay magiging isang nakakahiyang katwiran. Naglakas loob din si Johnson na hindi kumilos. Kung kikilos siya ng bigo, magiging totoo ang sinasabi ni Nathan. Dahil dito, nakaramdam na lang siya ng pagkabalisa. Nang mawalan na ng kontrol ang sitwasyon, isang lalaking nasa katanghaliang gulang na ang bihis ang bumungad sa kanilang pintuan at pinutol ng malakas na boses nito ang tensyon sa silid. Excuse me, pwede ko bang tanungin kung sino si Mr. Thomas Mayo? Lumipat ang tingin ng lahat sa kanya. Sino ang nasa katanghaliang gulang na lalaking ito? Wala silang ideya kung sino siya. Itinaas ni Thomas ang kanyang kamay at sinabing, ako nga. Lumapit kay Thomas ang middle-aged na lalaki at inabot ang isang business card. Ginoong Mayo, ikinagagalak kitang makilala. My name is Louis Agner, Secretary of Everson Jewelries Chairman, and this is my name card, magalang niyang sabi. Ang Everson Jewelry ay isa sa mga nangungunang kumpanya ng alahas sa mundo at mayroon silang higit sa 10 taon ng kasaysayan sa Southland District. Sila ay isang kilala at malaking tagagawa ng alahas na naglagay ng diin sa mga gawang kamay na piraso. Naguguluhan sila kung bakit personal na pumupunta sa kanilang tahanan ang sekretarya ng chairman ng isang malaking kumpanya para makipagkita sa kanya. Kinuha ni Thomas ang name card at nagtanong, ano ang nagdala sa iyo rito para hanapin ako, Mr. Agner? Gusto kong anyayahan si Mr. Mayo na puna ng posisyon ng purchasing manager sa aming kumpanya, nakangiting sabi ni Luis.
Thud. Nagulat na dulas ang remote mula sa pagkakahawak ni Johnson. Ang pagiging isang purchasing manager ay isang trabahong may malaking kita. Ang posisyon ay maaaring napakalaki ng sweldo, lalo na sa malalaking korporasyon at industriya. Ito ay isang gravy train. Personal na binisita si Thomas na tunay na nagpakita ng kanilang katapatan. Gayunpaman, si Thomas ay medyo walang pakiramdam at sumagot paumanhin, ngunit sa palagay ko ay hindi ito posible. Hindi na hinintay na sumagot si Luis, si Nathan ang unang nagsalita. Hindi pwede. Haha, Thomas, huwag kang masyadong walang utang na loob. Alam mo ba kung anong antas ang kumpanya ng Everson Jewelry? Ito ay isang kumpanya na iniidoli kahit ng mga pamilyang white. Ngayon ay hiniling nila sa iyo na maging kanilang purchasing manager, ngunit tinatanggihan mo sila. Baliw ka ba? Sa totoo lang, naguguluhan si Nathan kung bakit magtatalaga ang isang malaking korporasyon ng isang taong walang kwenta gaya ni Thomas para maging purchasing manager nila. Hindi na hinintay na i-connecte ni Nathan ang mga tuldok, halos mabulunan siya sa mga katagang sunod na binitawan ni Luis. Humihingi ako ng paumanhin, Ginoong Mayo, sa hindi ko paglinaw sa aking sarili. Alam kong ikaw ang tagapamahala ng pagbili ng Stellar Jewelers, at sa pagkakataong ito ay hindi ako nanghuhuli, kundi nag-iimbita. Gusto kitang italaga bilang nominal na purchasing manager ng aming kumpanya, which is only a figurehead. There is no need for you to work usually, and we just require your help during big events, mahinhin niyang paliwanag. Ngunit huwag kang mag-alala, Ginoo. Kahit na hindi mo kailangang magtrabaho ng regular, maaari pa kaming magbayad sa iyo ng malaking sahod. Ipinakita ni Luis ang 3 daliri. 3 milyong dolyar sa isang buwan, paano iyon? Nalaglag ang panga ng lahat sa gulat. Nominal manager position lang iyon at hindi siya sigurado kung ilang beses siyang magtatrabaho sa isang taon. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon ay maaari pa rin siyang makakuha ng sweldong 3 milyong dolyar kada buwan. Baliw ba sila? Hindi na hinintay ang sagot ni Thomas, nilaktawan na sila ni Johnson at sinabing, sang-ayon, sumasang-ayon dito ang aking manugang. Tuwang-tuwa si Luis. Maraming salamat, Ginoo. Napayuko si Luis bilang pasasalamat at nagmamadaling umalis pagkatapos sabihin iyon. Tay, hindi ba medyo nagmamadaling pumayag dyan? Sabi ni Thomas na may pilit na ngiti. Tumawa si Johnson at sinabing, syempre, isang trabaho na may 3 milyong dolyar na sweldo kada buwan na hindi mo kailangan na magtrabaho, bakit hindi pumayag dyan? Paano kung magsisi sila pagkatapos nito? Masaya silang nag-uusap, samantalang ang taong nakatayo malapit sa kanila ay hindi mapakali. Mapait ang ekspresyon ng mukha ni Nathan. Paulit-ulit niyang sinasabi na si Thomas ay isang kawawang sowang palad ngayon, pero paano naman magtrabaho, maaari pa rin ba siyang makikyug kompetensya sa kanya? Hinding-hindi niya kaya ngayon. Kahit hindi siya kumita ng malaki. Malamig na ngumuso si Nathan. Paf, hindi ba $3 million lang sa isang buwan? Isa ka lang empleyado hanggang mamatay ka. Hintayin mo lang na kunin ko ang pamilyang white. Sa kalagitnaan ng kanyang pagsasalita, may isa pang tao sa pintuan. Excuse me, pwede ko bang tanungin kung sino si Mr. Thomas Mayo? Pareho ang intensyon ng taong iyon kay Luis dahil nandoon din siya para anyayahan si Thomas na sumama sa kanila bilang kanilang purchasing manager at hindi rin masama ang bayad na inaalok nila. Hindi pa nga siya nakakaalis, nandoon na ang pangatlo at pang-apat na tao.